All the time! All the time? God is good! Praise God. Ako po pala si Eli na lang po. Eli Sarmasana po. Tag po sa akin ni Eli. Ako po ay mula po sa Payong, sa Antipolo City. Under po ako ni Pastor. Under ako ni Lord. Ayaw mong pasakop ha? Hindi. Sa pamumuno at pamumuna ng gwapong-gwapo at macho guwapito. Salamat kay Lord at nariyan po si Pastor Marvin. Palakpakan naman po natin si Lord. Ayan po. Record na po siya. Alam ko favorite Bible. Ano lang po. Kilala lang. Dapat pag may problema po po. Ipopost po kasi natin sa Amen. YouTube. Magandang hapon po sa lahat. Amen. Pasapakan natin ang Panginoon dahil nandito tayo para makilala natin ang elder sa iba't ibang lugar. No? So ako naman ay si Marlon Pagiliga, no? Galing sa Payong. Yun, under din po ni God, no? Pastor Marvin. So, yun po. Yun, salamat sa Panginoon. Yes, hallelujah. Magandang hapon sa ating lahat. Amen. Anak din po ako ng Diyos. Ako po si Henry Gantiga ng Tanag. Amen. Pastor ko po si Pastor Johnny. Next. Dahil nariyan ka. Asawa po. Asawa po kami Pastor. Pumunta dito sa harapan kasi training ka. Maganda po kayo. At magandang hapon po. Ako po si Sister Janice. Ako din po ay sa under din ng pamumuno ni Pastor Marvin. Ako po ay asawa ni Pastor Marvin. Sister Didi. Sino na? Ayun, Sister Didi. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Salamat sa Panginoon at muli nagkita-kita po tayo dito. Iba-ibang daughter church ng JCTLS. At nagpapasalamat ako una sa Panginoon kasi merong taga doon sa pinanggalingan kong lugar sa Pinagsabiran. Welcome po dito sa Kasunay. Ako po si Sister Nini na lang. Dito po kami sa Kanumay, kaya kilala niyo na po ang aming pastor dito, si Pastor Simon. Ayun. Amen. Maraming salamat. Good afternoon, Luz Garcia from Tanag. Kasama po yan ni Pastor Simon sa mga hindi nakakilala. Pastor din po. Pastor po dito. Pasensya na po. Ako po ay si Delia Mendoza, nakatira dito sa Kanumay. Ako ang tagaluto dyan sa Makasan. Ako po si Sister Mercy, taga San Lorenzo po, sa pamumuno po ni Pastor Paul, ang poging anak ni Sister Babe. Hello po, good afternoon po. Ako po si Sister Janet Isguera, Sister Divine Portion. Under po ako ni Pastor Alvin sa Binangonan Church po. Graduation. Isa na lang kayong apat kasi puro tayo ganito naman. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ako po si Banji, taga Binangonan. Under din po kami sa pamumuno ni Pastor Alvin. Amen.
Hello po. Good afternoon po. Lani Susan po, ayun, anak po ni Mama Mercy. San Lorenzo, from San Lorenzo Church, kay Pastor Paul din po, Kantika. Hello po. Yan. Good afternoon po. Ako po si Cherry Navales from San Lorenzo under Pastor Paul. Dati po akong active member ng kabataan. Ngayon, active member na. Magiging active member na ng elders. Good afternoon po sa ating lahat. Praise God at na after so many years nakabalik din ako dito. Huling tungtong ko yata dito ay nung nabubuhay pa si Brother Boy, si Lolo Boy. Ngayon lang ako ulit nakabalik. Pero salamat sa Panginoon, siyang gumawa ng paraan na makasama po kayo. Ako nga pala si Sister Amy Buhat Disamero, taga San Lorenzo, sa pamumuno ni Pastor Paul, na anak ni Ate Baby at ni Brother Henry. Ako na ba talaga? Hindi ba na tayong tatlo? Dapat tayo. Magandang hapon pala sa ating lahat. Ako nga pala si Rodeline, taga-payong under po ni Pastor Marvin. Ako rin po si Sister Vicky ng Payong, under din po ni Pastor Marvin. Ano ko po si Mark, si Ryan, si Christine. Maramihan ng anak ka? Ako po'y naliligaw lang. Di ba, bata pa po ako. Joke lang. Ayun. Ako po si Sister Janessa. Jen na lang po kung ano, mahirapan kayo sa pangalan ko. Ayun. Ako po ay under rin ni God syempre. Pero kami po ay nasa JCTS Payong po. Ayun. Good afternoon sa lahat. Si Sister Baby Kantiga. Pastor namin si Pastor Jolly Naigan at saka si Pastora Praisy, si Sister Los at saka si Pastor Simon. Yan. Magandang hapon po sa inyong lahat at ako po ay si Sister Piting ng JCTL Tanag. At yun po, si Pastor Jolly po ang aming pastor sa under po ni Lord. Salamat. Magandang hapon po sa ating lahat. Ako naman ang tawag talaga nila sa akin ni Pastora, Sister Anita. Pero ang pangalan ko talaga Marianita. Salamat sa Panginoon at muli nandito tayo. Ako talaga nagpapasalamat sa Panginoon dahil sabi ko nga baka hindi ako makaakyat. Pero ng Panginoon talagang maya-maya kami huminto kanina ni Stephen dahil sobra talaga. Ang hirap na talaga umakyat ng may mga edad na. Sa totoo lang. Ako naman ay under ni God at ang aming pastor at pastora ay sila Sister Praisy at si Pastor Jolly. At sa mga hindi nakakaalam sa inyo, anak ko si Pastor Marvin. Kaya ko na po si Pastor. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po Sister Tata sa Tanag. Na-assign po ako sa pinagsabiran po, GCTS. Thank you po. Magandang tanghali po. Nagpapasalamat ba ako at sa napakala yung bundok na itong nakarating kami, galing din kami ng bundok. Ako si Marlene po na galing ng pinagsabiran. Under din kami ng Sis Tata. Nang natuto kami sa pananalangin na karating kami dito ng dahil sa kanya. Yun lang po.
Noemi Belio. Noemi. Belio. Ikaw, sister, ikaw na po. Gandang hapon na sa ating lahat. Ako po si Sister Jelena Jersalia. Galing po kami ng Pinagsabiran sa pangunguna po ni Sister Tata. Gandang hapon sa inyo. Gandang hapon nga pala sa inyo. Ako nga pala si Sister Leonida San Pablo. Ako nga po pala si Day. Under po kami ni Pastor Joseph. Gandang hapon. San Pablo, kilala mo si Marin Tede. San Pablo. Kami galing sa Makansog na napakalapit ng aming lakarin. Isang di pa lang, nadoon na kami. Wag lang uulan at hindi ka mag-aatras abante. Nagpapasalamat ako dahil kahit anong hirap ng aming pinagdadaanan o ng aming lugar ay narating kami ng salita ng Diyos sa Panginoon at under kami ng Panginoon. Kahit malayo kami ay nakilala namin sila, Pastor, saka si Pastora Tracy, na kami nasa liblib na lugar, pero nakilala namin ang Panginoon sa pamamagitan nila. Amen. Ako nga pala si Emilita San Pablo. Tawagin niyo na lang akong Mila. Under kami ni Pastor Josué. Pasensya na kayo. Stephen, Ayun po, magandang tanghali po sa inyong lahat. At ako po si Rebecca Pagilidan from Payong po. So, ayun. Nagpapasalamat ako kay Lord sa patuloy niya pag-ingat sa amin sa araw-araw, maging sa mga pagsubok na naranasan namin. Salamat sa Panginoon dahil andyan siya palagi. Ayun, nagpapasalamat din ako kay Lord dahil ayun, naka-attend kami sa gawain ngayon sa araw na ito. Ayun po. Binabalik ko sa Panginoon ang lahat ng papuri. So, praise God. Salamat po sa inyo. At natandaan ba ninyo lahat ang mga pangalan? Lang. Yung bago natin, Sister Noemi, saka si Sister Jelena, tama? O si Sister Leonida naman, Sister Mela, kasama na natin yan palagi. So, si Sister Nini, saka Sister Delia. O dapat lagi nating tandaan yung mga kapamilya natin, kapananampalataya. Okay? Para kahit saan tayo magkita-kita, ay tayo ay nagbabatian. Sa Payong, o yung mga taga-Tanag, kilala ba yung mga taga-Payong, mga pangalan? Sister Rodeline, Sister Vicky, Sister Becca, Dinesa. So, dapat alam natin lahat yan, ha? Kasi nakakahiya kung tayo po ay mga namumuno sa simbahan, tapos di natin alam ang mga pangalan ng mga membro ng church. Yan ang dapat nating unahin sa lahat. So, salamat din sa mga suporta ng ating mga, yan, si Stephen, si Marvin, mga ano natin yan, mga kasama. At bago tayo mag-umpisa po, alam ko naka-video tayo eh. Dahil gusto nating i-post sa JCTLS Church sa YouTube at mapanood ng mga kasama natin sa iba't ibang simbahan all over the Philippines. Meron po tayo sa Palawan, 3 simbahan.
Sa Tacloban may isa po, sa pangunguna ni Pastor Jess. Sa Bere meron, Bere Island sa pangunguna ni Pastor Edward at si Pastora Jenaline. Meron din po tayo sa Benguet sa pangunguna ni Pastor John Blanca at ni Pastora Igi. So yung mga iba po hindi natin nakasama, walang representative. Sa Santo Niño meron din po tayo, wala lang nakapunta, tama. Sa Casa Cuyambay meron din po tayong church, hindi rin po nakarating yung mga elder natin, pero nandyan si Pastor Chito. So at least yun po. Ang oras pong ito ay napakahalaga para sa ating lahat kasi I believe na first time po nangyari sa atin na nagkaroon tayo ng ganitong gawain. Bagamat napakabilis po ng preparation, napakabuti lang po ng Panginoon kasi last minute talaga siya ang tumugon sa lahat ng mga, wala po tayong sasakyan na kung saan ay available, pero ang Diyos po talaga ang kumilos na sobra pa, nagsakto tayo at merong bakante pa sa ibang van na sasakyan. So, ganun po kabuti ang Diyos. Hindi siya nagpapabaya, hindi niya iniiwan ang kanyang gawain na nag-fail. Hindi niya, Jesus never fails. So, sa hapon pong ito, tayo po'y makinig, mag-lecture, at pangungunahan po tayo ni Pastora Asel sa atin pong seminar ngayon. So, palakpakan po natin ang Panginoon. Yan, all glory and honor belongs to God po. God bless everyone. Ayan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Okay, magpapakilala din po ako. Ako po si Sister Asel. Sa mga bata-bata sa akin, tawagin niyo lang po akong ate. mas maano yon, di ba? Parang yun lang. So, salamat po kasi nakasama namin kayo. Hindi namin ina-anticipate na ganito karami yung magre-respond. Kasi nga sabi ni Pastora kanina is first time ito sa history ng JCTLS to have a training para sa mga leaders, lalo na sa mga kagaya natin, na mga, ang iba sa inyo kanina, sinabi na matatanda na. Ang iba, hindi pa ako matanda ha. So, kumbaga, nandun tayo sa matanda at nandun sa mga bata. Pero yung lesson na pag-aaralan natin sa araw na ito is regardless bata ka man or matanda ka man sa mukha o sa katawan, okay? Bata sa spiritual o matanda sa spiritual, wala namang tinatangi ang Panginoon. As long as you are willing to be used by God, you are willing na makinig at willing na magpagamit sa Panginoon, ay hindi yun pinipili ng Panginoon dahil ang Diyos ay walang tinatangi. Pero yun nga, ang pinaka-importante is magkaroon tayo ng training para alam din natin kung ang ginagawa ba natin, according ba ito sa kalooban ng Panginoon, or ito ba ay layunin ng Diyos, ito ba talaga ay biblikal, or baka mamaya hindi na. At ano ba talaga yung mga bagay na biblikal at ano yung hindi. Diba? So, sa hapong ito, siguro, gusto ko munang tanungin, sino dito sa inyong first time pa lang naka-attend ng ganitong seminar? Taas yung kamay. Okay, ayan. So, okay, so, ibig sabihin, maraming mga bago kaysa mga nakaanuhan na, nakaramihan na. So, sa pag-aaral natin sa hapong ito, maybe may mga words kayo na maririnig na ngayon nyo lang maririnig, diba, sa tanang buhay ninyo, or nakapag-aral na rin naman or nakaseminar na rin kayo sa ibang mga sitwasyon biblically, pero may mga terminologies kayo na maririnig na panibago. So ito siyang isang dahilan kung bakit na kailangan din sa isang, sa bibig ko, na sa isang, lalo na sa mga leader ng church, na maunawaan yung mga bagay na to, kung ito ba ay nararapat sa ganitong paggamit or ganoon na paggamit, di ba po? So, limited, bago tayo magsimula, limited itong aking na-reproduce, pero siguro ang gagawin natin is kung mag-asawa, isa lang yung kukunin ninyo. Kung marami kayo sa isang church, pwede na ibigay nyo muna yung iba sa wala, okay? Kung limited ang para lahat tayo may tawag doon, may kopya. Pwede naman tayo magpa-reproduce kung sakaling balang araw magkaroon ng training sa inyo, elders training, so pwede nyong magamit. That's why na nagpo-produce tayo nito. Okay, so please get one and pass. Siguro sa isa lang din sa inyo, isa lang din. Yung parang ganun ba, parang lahat meron. Sige po.
ano mo na lang nga dyan, Ate Tata, tingnan mo kung sino yung, bigyan mo silang ano. Okay, yan. Share muna. Okay, ayan. Pag magkatabi, pwede mo nang mag-share tapos mag-take note na lang din pag ano, ha? Okay. So, ayan. Brother Eli, kung may sobra pa, dito din. Okay, so share na lang, okay? Ayun. Okay. Ate Ta, pwede siguro kung ipas mo muna, malapit ka lang doon sa atin. Ayan, okay. So, bago tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin at idulog natin ang ating mga sarili at sabihin mo sa Panginoon na, Lord, sa seminar na ito, turuan mo ako, Lord, kung ano pa ang pwede kong matutunan, pwede kong ma-apply at pwede, Panginoon, na magamit ko, Lord God, sa pagbalik ko sa aking sa bahay, sa aming church, kung paano ako, Lord, maging mas kabahagi sa iyong gawain. Salamat, Panginoon. Panginoong Jesus, sa oras na ito, Lord, tinatalaga namin sa inyong harapan ang aming mga sarili, Lord, sa aming pag-aaral ng inyong salita, Panginoon. Lord, kulang kami sa aming mga understanding, kulang kami, Lord, sa aming mga katalinuhan, kung batayan lang namin ang aming mga sarili. Pero Panginoon, sa oras na ito, Lord, inimbitahan namin ang banal na presensya ng banal na Espiritu Santo, Lord, na samahan kami at ipaunawa sa bawat isa sa amin, Panginoon, ang katotohanan, Lord God, ng inyong salita, lalo na, Lord God, sa lesson na pag-aaralan namin, Panginoon, about eldership, Panginoon, kung ano ito, Panginoon, at kung paano namin magampanan at kung paano kami maging kagamit-gamit. Lord, salamat, Lord God, sa church na ito, Panginoon, na ginagamit mo, Lord God, upang mahasa kami, Panginoon, upang mas lalo pa kami, Panginoon, maging kaaya-aya, kagamit-gamit, Lord God, sa ministeryo, Panginoon. Lord, I submit to you myself. Itago mo po ako sa inyong likuran, Panginoon, and I pray for your anointing, Lord God, to be upon me, Lord God, and speak your word, Lord God, according to your purpose this afternoon, Lord God. Let it be, Father God, that you alone will be glorified, oh God, sa session na to, Panginoon. Salamat, Lord, sa patnubay mo. Salamat sa presensya ng banal na Espiritu. Holy Spirit, we thank you for your love. We thank you for your presence. Jesus, we honor you, Lord God, and we exalt you in our midst, oh God. We enthrone you, Jesus. Be exalted, oh God. Thank you so much, Lord, and bless each one, Lord God, na nandito, Panginoon. Wala ka, Lord God, isa man lang nakaligtaan, kundi, Panginoon, kahit sa Lord God, ka mababang sitwasyon, Lord God, ng aming puso, abutin mo po kami, Panginoon, upang, Lord God, ma-behold namin, Panginoon, ang truth na nagmumula sa iyo. We bless you, Lord, in Jesus' mighty name. Amen. Okay, ang bunga ng panalangin ko ito. Okay, so ang title ng ating pag-aaralan ngayon at ang seminar na to, it's all about biblical eldership. Okay, so siguro ang iba sa atin, parang familiar na kayo sa tinatawag na eldership, elders. That's why tinatawag kayong elders. Ang iba sa inyo, ano ba ang ibig sabihin ng elders na ito? So, sabi ni Pastor Jolly, dahil first time ito na nangyayari, maybe ang iba sa atin hindi pa natin ganun ka na embrace kung ano talaga ang layunin, kung ano ang dahilan, bakit may tinatalagang elder, di ba? At siguro kayo din inline kayo ng inyong mga sarili. It's because na siguro ang nangyari is gin-appoint kayo sa church ninyo na maging elder or pinagbubutuhan, di ba? May mga ganyang scenario. Pero regardless of that, pag-aralan natin ito. Now, ang ating biblical background is makita natin dyan sa may mga, tawag dito, may mga handouts, is makita natin sa 1 Timothy at buksan natin yan siya. At ang iba, okay, buksan din ang Titus 1:6-9 kasi basahin natin ito. And then ang iba, buksan din ang 1 Peter. Siguro yung dito 1 Peter 5:1, kayo dyan, Jen, Timothy 3:1-7. Doon sa hulihan, Titus chapter 1 verse 6 and 9. Okay, so basahin natin muna ang 1 Timothy chapter 3 verse 1-7. Okay. Sige. Oo. Pabasa po, 1 Timothy
1 Timothy chapter 3 verse 1 to 7. Verse 1. Totoo ang kasabihang ito, ang nagnanais na maging tagapangasiwa sa iglesia ay naghahangad ng mabuting gawain. Verse 2. Kaya kailangang wala siyang kapintasan, isa lamang ang asawa, marunong magpigil sa sarili, maingat, kagalang-galang, bukas ang tahanan at mabuting tagapagturo. Verse 3. Kailangan din siya ay hindi mahilig sa alak, hindi mapusok, kundi mahinahon at maibigin, sa kapayapaan, hindi gahaman sa salapi. Verse 4, kailangan siya'y mahusay, mamahala sa sariling sambahayan, iginagalang at sinusunod ng kanyang mga anak. Verse 5, paano makapangasiwa ng maayos sa iglesia ng Diyos ang isang tao kung ang sambahayan lang niya'y hindi kayang pamahalaan. 6. Kailangan siya'y matagal ng mananampalataya. Kung hindi, baka siya'y maging palalo at tuloy mahatulan gaya ng dyablo. 7. Kailangan ding siya'y iginagalang ng mga taong hindi kaanig sa iglesia at nang di siya mapulaan at hindi mahulog sa bitag ng dyablo. Okay, so sinong nagbukas sa Titus chapter 1 verse 6 to 9? Pabasa din po nito. Nakasan po? Sige po. O pabasa ng Titus chapter 1 verse 6 to 9. Doon pala sa hulihan. Okay. Sige po. Kung sino man ay walang kapitasan, asawa ng isang babae lamang na may mga anak na nagsisipalataya na hindi may susubok sa pamiligalig o tuway. 7. Sapagkat dapat na ang bispo ay walang kapintasan, palibasa sa katiwala ng Diyos, hindi mapagsariling kalooban, hindi magagalitin, hindi manggugulo, hindi palaaway, hindi masakim sa mahalin at pakikinabangan. Verse 8, hindi mapagpapatuloy, may bigay sa mabuti, may naon ang pag-iisip, matuwid banal, mapagpigil. Verse 9, nanananangan sa tapat na salita na ayon sa turo upang maroon ng magaling na aral at papaniwalain ang pagsisinsalamsam. Yan. Okay. Sige. 1 Peter chapter 5, 1 and 2. Sa matatandang namumuno sa inyo, nananawagan ako bilang isa ring matandang pinuno ng iglesia na tulad ninyo bilang saksi sa mga paghihirap ni Kristo at sapagkat makabahagi ako sa karangalang malapit ng ihayag. 2. Pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na ipinagkatiwala sa inyo. Gawin ninyo ito ng maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Yan ang nais ng Diyos. Gampanan ninyo ang inyong tungkulin hindi dahil sa kabayaran kundi dahil gusto ninyo makapaglingkod. Ayan, okay. So, sa tatlong verse na yan, diyan magro-roll ang ating pag-uusapan. It's all about eldership, okay? At ang mga character, kung ano yung mga tinuro ni Pablo doon sa mga, tinalaga na mga leaders or elders. Okay, now, diyan sa 1 Timothy chapter 3, verse 1 and 7, din-mention diyan, tinatawag na overseers and deacon. Okay, nakarinig na kayo niya? Narinig no ng overseer? Narinig na ninyo ang tinatawag na deacon? Diba? Sa unang kapanahunan sa time ni Pablo, kanya itong sinulat ang Timothy para sa kay Timothy. Si Timothy bata, diba? Pero tinuruan niya si Timothy na magtalaga ng mga leader sa kanilang sinasakupan. That's why kayo may mga nagli-leader sa inyo, di po ba? May mga tao na nag-oversee sa inyo. Sa kay Titus naman, gin-mention naman diyan ang overseer at saka elders. Okay, so ito ba, magkapareho ba ito or naiiba ang mga ito? And then pagdating sa 1 Peter, gin-mention diyan ang tatlo. Elder, shepherd, and overseer. So, ano ba ito silang mga pangalan na to? Magkaisa lang ba ito? Para pareho ba sila? Okay, now, during the New Testament time, itong mga to, pareho ang label nila. Okay, pareho ang designation ng kanilang mga trabaho. Okay, mapa-elder ka man, mapa-deacon ka man, mapa-shepherd ka man, mapa-overseer ka man, or ano pa ang tawag man sa iyo. It's because during that time, sa kapanahunan nila, parang yan siya yung tawag dito, universal na tawag.
Okay, sa kanila. Pero pagdating ng century 16, 17, okay, nagkaroon yan siya ng variation na bakit may mga deacons na, bakit may mga overseer na. Kasi during sa New Testament, ang ginagamit lang talaga nila is, tawag dito, disciples. Okay? Sa time ni Jesus, disciples. Sa time ni Jesus, shepherd, di ba? Ganon yung pagkatawag. Pero bakit nagkaroon ito ng maraming mga pangalan na may overseer na, may deacon na, at may ibang mga churches na ang tawag sa leader nila is deacon. May ibang mga churches na ang tawag sa leader nila is overseer. May iba naman elder. Like sa atin, na tawag ito, nakasanayan natin yung elders, di ba? That's why may mga elders. Ang sinabi kanina sa Titus, doon sa mga matatanda. Pero ang sinulatan nun, bata. Si Titus, kaya kanina kahit pag matanda ka na, hindi ka na makaakyat ng bundok. Sabi naman ni Ginesa, bata pa ako, hindi pa ako matanda. Kaya regardless o bata ka man or matanda ka, hindi yun sinasabi ni Lord na hindi ka pwedeng mag-elder kasi bata ka, o hindi ka pwedeng mag-elder dahil matanda ka. Okay? Kundi during sa kapanahunan, ang lahat ng tumanggap sa kay Jesus, ang lahat ng mga followers ni Jesus, ang tawag sa kanila ay disciples. Diba? Kasi walang designation na pangalan. At ito siya yung ating aalamin ngayon kasi nagkaroon lang ito siya ng kaliwanagan kung paano nila gamitin at parang nagkaroon sila ng tamang paggamit doon na dapat ikaw deacon, dapat ikaw elders, dapat ikaw sharer, dapat ikaw elders. May mga ganun na during na yung 16 to 17th century. At ang mga gumagamit nito, mga Episcopal yan, mga Methodist, mga Baptist, yung mga ganun. Kaya nagkaroon ng ganito. Pero sa New Testament, lahat sila, elders, kaya yun nga ang binasa natin dyan sa 1 Timothy, sa Titus at saka sa Peter. Iba-iba, di ba? Ang paggagamit dyan sa Timothy is overseer and deacon. Pero pareho sila ng mga believer ni Christ. Pagdating sa Titus, overseer and elders, sila din yan. Okay? Iba-ibang church lang. Like for example, sa church ng San Lorenzo, sa church ng Payong, sa church ng... Depende kung ano yung kanilang inline ng kanilang leadership sa kapanahunan na yon. At may mga tawag doon, may mga criteria sila na tinitingnan bakit italaga ikaw sa ganong posisyon. Pagdating sa 1 Peter, gin-mention dyan ang tatlo na, elder, shepherd, at saka overseer. Pero the same yan sila. They are believers of the Lord Jesus Christ na tumanggap sa kay Kristo sa pamamagitan ng gawain ng mga disipulo sa kapanahunan na ni Pablo. Nakuha ko natin? Ayan. Now, ngayon pag-aralan natin ito ng isa-isa. Okay. Number 1, sa point number 1 na pag-aaralan natin, defining terms that represent biblical elders in the New Testament. Okay. Ang sabi dyan, itong term na elders na to at saka overseer at pastor, ito na siya ngayon ang sa atin, di ba? Kadalasan naririnig natin, elders, overseer, at saka pastor. Pero mas ano tayo ngayon sa pastor, di ba? Now, ang sabi dyan, na ito siya nangyari ito, mga basic ito siya na pangalan. Kasi ang gumagamit ngayon ng mga deacon, yun na yung mga Methodist, mga Baptist, mga Episcopal yan. Sila yung may mga ganyan na parang pag narinig mo yung mga pangalan na yan, parang luluhod ka sa harap nila. No? Parang ang taas-taas nila tignan. At ang kadalasan na gumagamit nitong ibang mga deacon na to at saka overseer na to, mga pare, mga Katoliko. Yan. So siguro na ano yan sa mga ganyan, di ba? Now, ang sabi dito, basic siya ngayon sa kapanahunan ng New Testament, ang elders, overseers, pastor. Sabi dito, sa New Testament church. Okay, now, among that three, sabi dyan, elders, deacons, and pastors were three terms used to describe spiritual leadership in the local church. Pero sabi dito, of these three titles, two of them are used